Hindi ko rin alam kung anong gusto niya mangyari. Ang sabi lang niya gusto niya ako makausap pero ayun, dumating ka. Sagot niya na inis pa rin kanina dahil na magising siya, parang baliwala lang rito ang halika nila kagabi. Hindi man lang humingi ng sorry o nagpaliwanag. Inayusan niya mga bata tapos umalis na nang sinundo si alias ng ama. Pamilya kayo? Sarcastic na tanong ni Adam kaya't napangawi si Kyla. May anak kami. Sagot ni Kyla at muling napaatras pero wala nang aatrasan dahil table na ni Adam ang nasa likuran niya. Bakit ba ganito ang kinikilos ng boss niya? Di naman ganito ang relasyon nila na nasa Espanya pa sila. Kaya maraming babaeng naloloko dahil sa ganyang mindset eh. May anak kayo kaya kahit gaano kasakit ang ginawa niya, okay lang makipagkadatisin lahat kasi may anak kayo? Kaya namihasa na rin siya kasi kahit anong gawin niya, mapapatawad mo pa rin siya kasi may anak kayo. Paano ka naman? Pikon na pangaral ni Adam. Eh ako, ano ko Kyla? Tanong niya na maling humakbang papalapit sa kanya, sabay titig sa mukha ni Kyla. Hindi ko alam. Sagot niya pero nagulat ng pahampas na tinukod ni Adam ang mga kamay sa mesa para makulong siya. Uulitin ko Kyla, ano mo ko? Ito ang boses ni Adam na ayaw niyang marinig dahil nakakanginig ng laman. Itong boses na walang sino mang may gustong ibuka ang bibig pag magsasalita dahil baka biglang matumba ng di tinatamaan. Asawa ko. Nauutal na sagot niya kahit nahihirapang huminga dahil sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Ulitin mo. Sabi ni Adam at saka hinawakan ng kaliwang pisngi nito. Hindi ko marinig, Kyla. Asawa ko. Napapikit siya nang bigla siyang halikan sa mga labi ni Adam pero mabilis lang. Good girl. Sabi ni Adam at ngumiti na para bang dito nagalit kanina lang. Huwag mong kalilimutan yan ha. Hindi ho. Sagot niya at saka napakagat sa ibabang labi. Stop biting your lip, Kyla, or you will want to be put for you. Tanong ni Adam at hinawakan sa baba si Kyla at yumuko pero agad lumayo si Kyla matapos tong itunak. Babalik na ako sa table ko, sir. Say it again. Napanunok muna siya ng laway bago nagsalita. Babalik ako sa table ko, asawa ko. Paalam niya at dalidaling lumabas para bumalik sa pwesto niya bago pa siya madala na naman sa kapasukan niya. Si Adam ang tipo ng taong kahit takutin siya hindi niya kayang kamuhian dahil alam niyang di siya nito sasaktan. Nakakatakot man ito magsalita pero napakabait naman kapag mahuli mo ang loob nito. Napabuntong hininga si Adam, inayos ang necktie niya dahil pakiramdam niya ang sikip-sikip kaya hindi siya makahinga. Napahilama siya sa mukha at napamura sa isip. Lalagnatin yata siya sa pinagsasabi at ginagawa niya kay Kyla. Hindi siya ganong lalaki. Di niya ugaling magdaldi ng babae pero bakit ngayon? Nag-enjoy siyang gawin yun kay Kyla. Anong nabalitaan kung may anak ka na? At dinala mo rito sa opisina kahapon? Kaninong anak yon ha? Tanong ni Rhea nang pumasok sa opisina ni Nick. Pwede bang lumabas ka na, Rhea? Busy ako. Pagtataboy ni Nick. Kay Kyla ba? May kung anong kurot na tumusok sa dibdib niya. Ibig sabihin, handa si Neil gawin lahat para lang magkabalikan sila ni Kyla. Para naman siya. Stop it, Rhea. Kung wala ka magandang sasabihin, lumabas ka na. Baliw ka na, Nick. Bulyaw ni Rhea. Ano mo, kasalanan mo lahat ng to, Rhea eh. Kung hindi dahil sa'yo, masaya sana kami ngayon. Paninisi ni Nick. Naikayom ni Rhea ang kamao. Alam mong ikaw lang lalaki sa buhay ko, Nick. Malandi at masamaman ako pero walang ibang lalaki sa akin kundi ikaw lang. Napasabunot si Nick sa buhok. Bakit pa hindi mo ako maunawaan, Rhea? Hayaan mo na kaming maging masaya. Si Kyle lang mahal ko at ikaw, para usan ka lang. Prangkang sabi niya kaya natigilan si Rhea. Di makapaniwalang tiningnan niya sa mukha. Iniwas ni Nick ang tingin nang gumuhit ang sakit sa mata ng dalaga. Hindi yun ang nararamdaman mo sa tuwing aangkinin mo ko? Mahinang sabi ni Rhea sinubukan wag masaktan. Ilang beses din siyang nakatanggap ng sumbat at paninisi mula sa lalaking minahal niya. Ngayon pa ba siya susuko? You seduced me, Rhea. Inamin mo pa sa kanyang may nangyari sa atin. You promised me na ililihim yun pero anong ginawa mo? Sinira mong relasyon namin? Napaka-selfish mo. Oo na. Selfish na kung selfish. Ba't pa hanggang ngayon di mo nakitang halaga ko? Lumabas ka na, please lang. Pakiusap ni Nick sabay turo ng pintuan. At wag na wag mong gagalawin si Kai dahil wala siyang kinalaman sa nangyari. Hindi ka mahal ni Kyla. Kung minahal ka niya, handa ka niyang patawarin pero ano? Wala kang pag-asa at sana matanggap mo yon. Nasasaktan man sa nakikitang atensyon na binibigay ni Nick sa mag-ina, ayaw niya pa rin ipakitang mahina siya.
Ako ang nandito para sa'yo. Ako nakakaintindi at tunay na nagmamahal sa'yo, Nick. Bakit ba di mo pa rin makita yon? Wala kang karapatang himasukan ng relasyon namin ni Kyla. Gigil na sabi ni Nick sabay hawak sa kaliwang braso ni Rhea. Nakita niyang napangwito kaya't binitawan niya ito. Gustuhin man niya but he cannot hurt her. Hindi niya kaya dahil nasanay na siyang pinoprotektahan ito, kaya't naging ganito to ka-spoiled sa harapan niya. She can take whatever she wants at kasama siya nito. Lumabas ka na bago ko pa makalimutang kababata kita. Malamig na tugon ng binata matapos pakalmahin ng sarili. Lumabas si Rhea at pabagsak na sinara ang pintuan. Hey! Malakas sa tawag niya at saka pinuntahan si Kyla, nakakabalik lang sa pwesto. May kailangan ka? Oo, ikaw. Sagot ni Rhea sabay sampal kay Kyla nang malapitan to kahit napasinghap ang mga kasama nitong sekretary. Tingin mo makukuha mo sa akin si Nick sa pamamagitan ng anak mo? Wala akong balak agawin sa'yo si Nick. Matagal na siyang sayo. Sagot ni Kyra na nagpipigil ng sarili dahil ayaw ng iskandalo. Pero kung nasa ibang lugar sila, bakat nangungudgod niya na ang mukha nito sa semento. What's the commotion all about? Tanong ni Adam. Kaya kanya-kanya silang gawa sa table nila. Kyla? Tanong ni Adam sa asawa na katingin. It's a personal matter. Sagot ni Rhea na parang maamong tuta. Biglang lumambot ang boses. Balik na ako sa trabaho. Pumasok siya sa elevator. I hate liars, Kyla. Sabi ni Adam na lumapit sa kanya. May tinanong lang siya. Pagsasinungaling ni Kyla at naupo sa pesto, binuksan ang laptop. Napasulap siya kay Adam na bumalik sa opisina nito, kaya naman nakahinga siya na maluwag. Uy, may anak kayo ni Sir Nick? Pabalong na tanong ni Sam. Hala, kwento naman dyan, dali. Interesadong sabi ni Winwin. Hala, ikaw yata yung sinasabi ng pinsan ko na first love ni Sir Nick, tapos biglang naghiwalay. Yung akala nila kayo na magkakatuluyan dahil sobrang caring at mahal daw talaga ni Sir Nick, sabi ni Sam. Uy, give her time, saway ni Winwin. Yaan mo, Kyla. Hindi ka namin bibiglain para magkwento, basta kapag may time, magkwento ka na, ha? Di na sila nangulit pa kay Kyla dahil ramdam nila, nahirapan din ito. Lalo na't nandyan si Rhea at nasa isang opisina lang sila Adam nang pumasok siya sa opisina nito. Pauwi na sana siya pero pinatawag pa siya nito. May gagawin ka pa ba mamaya? Pagkatapos ng dinner, matutulog na kami ni Kai. Bakit ho? Nandoon ba si Celine? Yes po. Okay, samahan mo ako mamaya sa dinner meeting kasamang ilang CEO dito sa Iloilo. Sagot ni Adam. Ho? Mostly ay Ilonggo kaya kailangan ko ng translator. Ayokong pag-usapan ako sa harapan ko, sabi ni Adam. Bibigyan kita ng off bukas, overtime mo na rin to. Okay po, pagpayag niya. Here, isuot mo yan. 7 o'clock kailangan ready ka na. Ho? Ano nga sabay tingin sa golden dress na nasa couch. Sa'yo yan. Magbihis ka dahil kilala sa lipunan ang mga makakasalamuha mo, sabi ni Adam. Okay po, pero hindi ako marunong mag-makeup Hindi mo na kailangan. Ayusin mo lang ang sarili mo at isuot yung bigay ko, sabi ni Adam. Daanan kita sa bahay mo? Okay po. Pagpayag niya at kinuhang isusuot kasama ng ternong sandal. See you later, Kyla. See you, sagot niya at lumabas na. Nakauwi na mga kasama niya kahit walang nakakakita sa kanya na may dalang damit. Umuwi siya sa bahay at inayos muna ang dinner ni Celine at Kai, tsaka naligo at inayos ang sarili. Ang ganda mo, Manang. Puri ni Celine. Manang-mana talaga sa'yo si Kai. Nagiging kamukha mo na. Thanks. Siyempre, akong ina. Sagot niya at muli, pinagmasdan ang sarili sa harap ng salamin. Hapit ang long gown na suot niya at malalim ang pagkaka-v-neck nito, kaya labas ang cleavage niya. Buti nga at long sleeves ito. Pinusod niya ang buhok kaya't nakalantad ang balat sa leeg at sa balikat. Naglagay siya ng light blush on at lipstick. Nandyan ang date mo, Manang. Biro ni Celine. Tumigil ka, bisis ang lakad namin, oh. Saway niya at pinagbuksan si Adam. Hi. Nice. Wika ni Adam na di maalis ang mga mata sa mukha ng dalaga. Para nagsisisi tuloy siya bakit ito pa ang pinili niyang damit dahil tila sinukat kay Kyla ang size. Lalong lumitaw ang maliit na bewang nito at medyo malapad ang balakang tapos may pa-cleavage pa. Pangit bang damit ko, sir? Magpantalon lang kaya ako? No, maganda. Bagay na bagay sa'yo. Si Kai? Nasa kwarto naglalaro. Let's go.
Sabi ni Adam at hinawakan siya sa kanang braso. Trust me, makahanap ako ng kaaway ngayong gabi. Ha? Bakit? Nagtatakang tanong niya na sumakay sila sa elevator. Huwag mo nang itanong. Na makalabas ng building, inalalayan siya ni Adam na sumakay sa kotse. Ito rin ang nagmamaneho hanggang sa makarating sila sa tapat ng hotel. Kyla! Tawag ni Adam na makahanap ng parking lot. Sir? Nagulat siya na lumapit to sa kanya at may inilagay na malamig na bagay sa leeg niya. There! Satisfied na sabi ni Adam habang pinagmamasdan ang gold necklace sa leeg ni Kyla. Perfect! Sir, wag na. Wear it, Kyla. Magagalit ako kapag tinanggihan mo. Walang nagawa ang dalaga kundi hayaan ang necklace sa leeg niya. Matapos matanggal ang seatbelt, bumaba sila. Are you okay? Tanong ni Adam nang makababa sila. Tahimik na nakatingin si Kyla sa pangalan ng hotel na tila ba nag-aalangan pumasok. May problema ba? Dito ba tayo papasok? Yes, why? Sir, kasi baka may makakita sa atin at ano pa ang sasabihin? Siyempre, ibang iisipin ng iba pag pumasok sila rito, lalo na't wala silang kasama. Ang dumi ng isip mo. Nakangiting sabi ni Adam. Pero pwede natin kulayan yung drawing mo kung gusto mo. Sir, humarap siya rito. Gusto niya magalit pero nawala ang inis nang umiti si Adam sa kanya. Come on, Kyla, business ang ipinunta natin dito. Inakay niyang dalaga papasok at saka pinakita sa guard ang VIP card. Nang makapasok sila sa isang silid, may mga tao na rito at may malaking dining table na good for 30 katao. May 7 babae lang siyang nakita pero sa kanya ang mata ng mga kalalakihan. Wait lang, may pupuntahan lang ako. Bulong ni Adam nang nasa tapat na sila ng pagkain. Kumuha ka lang, babalik ako kaagad. Naiwan siya kaya pumili siya na masarap na makakain. Hello miss, mag-isa ka yata? Tanong ng lalaking lumapit sa kanya. I'm Kino. Kyla, may I accompany you tonight? I'm still single, sabi nito. She's married. Sagot ni Adam kaya't napalingon si Kyla dito. Adam, ani Kino, you're here. I'm not there so I'm definitely here. Sarcastic na sagot ni Adam sakay nawakan sa bewang si Kyla, sabay hatak papalapit sa kanya. Friends ko, paalam ni Kino at agad iniwan na sila. Mukhang natakot sa'yo. Bulong ni Kyla pero nailang na mapansing nakatitig si Adam sa leeg niya. Dapat lang, kakatalikod ko wala pang 2 minutes, Kyla. Sagot ni Adam at yumuko, maring hinalikan si Kyla sa kanang parte ng leeg. Nanigas ang dalaga sa ginawa nito, kaya di makagalaw lalo na nang padiin ang paghalik ni Adam. Sir, anong ginawa mo? Nauutal na tanong niya nang lumayo ang asawa. Napahawak sa leeg na hinalikan ni Adam. Mark, what's mine? Kuha ka na ng pagkain, punta tayo ng table natin. Gusto niyang lumubog sa kinatatayuan sa sobrang hiya, pero tong kasama niya parang wala lang. Nang makakuha ng pagkain, naupo sila sa table na nakalaan para sa kanila. Nagsimula sila mag-usap habang kumakain, pero ang iba wine nang iniinom. Masarap ang wine mo, iho. Puri ni Mr. Tan matapos tikman ng wine. Thank you. Pasalamat ni Adam. Sa Spain pa ba to galing? Yes po. May sarili kaming blueberry and grape farm sa Espanya at ito rin ang ginagawa naming wine. Sagot ni Adam. Masarap. Isa to sa mga masasarap na wine na natikman ko. Thank you. Bago pa lang wine products namin kaya hindi pa ganun kasarap pero pag tumagal, mas lalong sumasarap. I think this one is much better. Sabat ni Mr. Scruder sabay taas ng kopita matapos tikman ng red wine. Yes, that's our oldest wine. It's 20 years but it tastes better than other wines. Teenager pa lang siya nang subukan niyang mag-preserve ng wine hanggang sa naisipan nila na gawing business dahil malawak ang nabiling grape farm kaya't iilan na lang natira sa unang nagawa dahil konti lang ang nagawa nila noon. Sa ngayon, 3 taon na nagsimula ang beer production nila. So young yet successful, puri ni Mr. Lee. Di napigilan ni Kylang humanga sa binata sa angkin nitong talento pagdating sa negosyo. Kapag ito ang bumoka, lahat talaga napapatingin at mapipilitang makinig. Mr. Andueza, sinong kasamong babae? Baka pwede mo kaming ipakilala? Tanong ni Mr. Gomez na kay Kyla ang mga mata. Oh, she's my wife. Sagot ni Adam na parang sanay na sanay itong ipakilalang dalaga bilang asawa niya. Ngumiti na lang si Kyla para hindi masabihan na snob kahit hindi siya komportable sa mga kaharap. She's so pretty, bagay na bagay kayo. Puri ni Mr. Gomez. Bored ka na ba?
Pabalong na tanong ni Adam sabay akbay sa katabing dalaga. Hindi pa naman. Here, taste it. Alok ni Adam at bigay ng red wine. Or gusto mo white wine? Ito na lang red wine. Sagot ng dalaga at tinikman ng red wine. You like it? Tumango si Kyla pero nakaramdam ng pagkailang na mapansin na nakatitig si Adam sa kanya. Gusto mo? Tanong niya kay Adam sabay abot ng red wine. No thanks, iba ang gusto kong tikman. Sagot ni Adam kaya't uminit bigla ang magkabilang pisngi ni Kyla. Bakit ganito ang kinikilos ni Adam? Nakakalito na. Here, beer. Ani Adam sabay taas ng beer. Cheers? Yes, cheers. Sagot ng dalaga para pagtakpan ang malisyosa niyang iniisip. Sis, marami niyatang nainom mo, sabi ni Kyla. At dahil napansin niyang namumulan na ang magkabilang mukha ng boss. Why? Tanong ni Adam. Hindi pa ah. Pero namumulan na ang mukha mo, sir. Ganito talaga ako, baby face. Sagot ng binata at hinarap si Kyla. Dito ka lang sa tabi ko. Baka ko na pang gawin nila sa'yo eh. Okay, sagot niya. Mukhang ito pa nga ang dapat niyang bantayan dahil kakaiba na ang tono ng pananalita nito. Mr. Andueza, uuwi na kami. Paalam ni Mr. Tan at tinapik sa balita at si Kyla. Ikaw nang bahala sa kanya ha? Mababaw lang alcohol tolerance niyan. Anong mababaw? Kaya ko pa po. Sagot ni Adam at saka tinaas ang glass sabay inom lang naman ito. O siya, nandyan naman ang girlfriend mo, sabi ni Mr. Tan. Uuwi na kami, iha ha? Ikaw nang bahala sa kanya. Okay po, sabi ng dalaga at ngumiti. Konti na lang ang tao kaya't niyaya na ni Kyla ang asawang umuwi, pero nang tumayo ito'y muntik ng matumba. I'm fine, sabi ni Adam at inakbayan si Kyla. Don't worry about me, asawa ko, I'm okay. Ma'am, meron nung pinareserve si Mr. Tan na room sa inyo, sabi ng isang hotel staff nang lapitan sila. Kaya ko pa mag-drive, sabat ni Adam at humarap sa staff. Mukha ba akong lasing? Medyo tipsy nga siya pero ayaw niyang mapahiya kay Kyla. Uuwi na lang ho kami, sabi ni Kate pero napatingin kay Adam na napahawak sa mesa. Wag na pala, saan ho ang reserve room? 121 ma'am, sagot nito sabay bigay ng keycard. Okay po, thank you. Pasalamat niya at saka dinala si Adam sa kwarto. Okay, hindi ko na nga kaya mag-drive. Pagpayag ni Adam na sinubukan na maglakad ng tuwid kahit tila umiikot ang buong paligid at pagpasok sa room, agad nang sinara ni Kyla ang pinto. May swan towel sa ibabaw ng kama. Maligo ka, sabi ni Adam. May bathrobe dito kaya po pwede mo yung gamitin. Padaralan kitang damit bukas para maisuot ka palabas. Okay. Pagpayag ng dalaga at tumungo na sa banyo at saka naligo para matanggal ang makeup niya. Nang matapos si Adam naman ang naligo para mawala ang kalasingan. Kakatapos lang na matuyo ng buhok niya na lumabas si Kyla sa bathroom. May wine factory ka pero mabilis ka rin palang malasing, sabi ni Kyla. Yup, okay lang kasi tikim lang naman ang ginagawa ko, sabi ng binata at kinuhang hairdryer. Nahiga si Kyla matapos suklay ng buhok. Patalikod kay Adam na nahiga siya. Narinig niya ang pagpatay ni Adam ng hairdryer. Umuga ang kama na mahiga siya sa tabi niya. Naramdaman pa niya ang pagyakap ito sa bewang niya at pinaharap siya nito. Sir? Nauutal na wika niya habang nakatitig sa maamong mukha ng asawa. Lasing ka na ba? I am not drunk. Tanggi ni Adam dahil medyo natauhan na matapos maligo. I am not your boss now, Kyla. Bakit ka ba sir ng sir? Sorry, paumanhin niya. Sobrang lapit kasi ng mukha nila sa isa't isa, kaya't nalalanghap niya mabango nitong hininga, amoy mentol. Asawa ko, si Adam na ang dumagdag. Inulit pa ni Kyle ang sinabi ng asawa at saka napakagat sa ibabang labi nang gumalaw ang kamay ni Adam sa bewang niya. Can we turn off the light? Keep it on. I wanna see you. Nahihirapan ng huminga si Kyla sa lapit nila sa isa't isa at sa nakakalusaw na titig ni Adam. Umangat ang isang kamay ni Adam at hinaplos sa makinis niyang pisngi. Adam, usal niya nung halikan siya nito sa leeg. Di nagsalita ang binata. Gumapang halik nito paakyat sa kanyang baba hanggang narating ang kanyang mga labi. Bago pa siya makareact, mabilis nang pumaibabaw si Adam sa kanya. It is not her first time pero ang feeling na maging pangalawang lalaki to sa katawan niya, medyo nag-alinlangan siya. Lahat ng agam-agam nawala nang lumalim ang halik ng asawa.
Kusang tumugon ang labi niya at ang katawan ay napapaliyad. Sa haplos nito na nasa ilalim na nasuot na roba ang kamay, malayang humakaplos sa kanyang dibdib. Noong natanggal ni Adam ang tali ng roba ng dalaga, parang pagkaing nabuksan ang nakabalot tsaka lumantad na napakasarap na pagkaing inihain para lamang sa kanya. Don't! Pagpigil ni Adam matapos sawakan ng kamay ni Kyla nung tatakpan sana nitong kahubaran. Adam, it's mine now. Puno ng pagnanasa ang mga matang sabi nito. Pumadaos-do sa mukha sa dibdib niya. Napahawak siya sa ulo ni Adam nang maramdaman ang mainit na dila nito sa ibabaw ng malusog niyang dibdib. She can't move. Matagal na siyang hindi nagpapasuso pero eto ngayon. May pumalit sa anak niya tila uhaw na uhaw pa ito. Tumigal si Adam sa ginagawa at nagmamadaling naghubad ng roba. Sir? Natataranta niyang wika na mapayoko at makita ang sandata nito. Hindi yata niya kakayanin. Di naman sa maliit yung sa ex niya. Dax din si Nick pero sa pangalawang pagkakataon, kakayanin ba niya sa ibang lalaki? Since sir ka lang sir, I will be your boss. I will be gentle. Bulong nito matapos ipwesto ang sarili sa ibabaw ng dalaga ng hubarin ng undies nito. Sa pagkakatanda niya, ito rin ang sinabi ni Nick sa kanya noon. Sinaway niya ang sarili, ayaw magkumpara, lalo na sa gantong sitwasyon. Hinalikan siya ni Adam sa mga labi kaya't wala siyang nagawa kundi makisabay sa katawan nila. Napayakap siya sa binata na maramdaman ang pagpasok nito sa kanya. Ramdam yon ang binata kaya't lalo naging maingat sa pagpasok. May kirot pa rin pero di na gaya ng dati. Naging mabilis na rin niyang maipasok lahat. Napaungol pa si Adam habang nakapikit. Nakakapasok sa kalamnan ang init sa loob ng pagkababae ng asawa. Lalo pang nanigas ang alaga niya na magsimula siyang gumalaw. Di siya gaya ng ibang lalaking maraming experience pero dahil naging malaya ang katawan at isip sa gagawin, natutuguran niya ang pangangailangan ng katawan ng asawa. Adam!